makakalimutan si Lara. Alang-alang sa ating anak ni si Ayesha. Basagin mo ang salaming lagusan. Ang isang bagay na nag-uugnay sa'yo sa larang yun. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pamilya to, ha? Tingnan mo nga, kung hindi yan malas, kakapanganak pa lang nung bata, ha? Nandito na ulit sa ospital. Hindi pa tapos ang laban sa Lim. Dahil may bago na akong kakumpetensya sa atensyon ni Almiro. Kaya sa araw ng presentasyon ni Ayesha, bibigyan ko siya ng isang regalo. Isang regalong magpapahamak sa kanya hanggang sa paglaki niya. Inaalala ko lang ho ang anak ko. Paano na ang paglaki niya? Kung ngayon pa nga lang, nagkakasakit na siya. Paano na ang kinabukasan niya? Kahit kailanman ay hindi pwedeng mag-alay ang sariling ina sa kanyang anak. Diwani ng ina ng prinsesa. Kaya siguro naman may karapatan na. Paano nagkabuntot ang anak ko? Paano nangyari to? Saan ang galing ang buntot niya? Hindi ko po alam, ate. Pinapalitan ko lang po siya ng diaper tapos po bigla ko na nakita may buntot siya. Diyos ko, anong kamalasan mo ito po sa'yo, anak? Lara, baka nung nagbubuntis ka, meron ka na paglihian na nahayop? Eh ano? Unggoy? Hindi ko po alam, ate. Pero natatakot po ako. Kasi po bigla na lang po nagkaroon ng buntot yung baby. Baka po kapag hinawakan natin siya, baka po mahawa tayo tapos magkaroon tayo ng buntot. Huwag naman. Uy. Nag-aalala ako sa kalagayan ng anak ko. Baka kung anong sakit na dumapo sa kanya. Hayaan mo. Kakausapin ko ang boss ko para mapag-leave ako. Bukas na bukas dadalhin natin si Princess sa ospital. Lara, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Eh, gumugulo na naman ba sa isipan mo? Naaalala ko lang si Bambi. Nasaktan ako nung hindi niya nilalapitan ang baby ko. Hindi niya na ito nilalapitan simula nung nagkabuntot siya. Lara, intindi mo na lang si Bambi. Bata pa yun. Tsaka, hindi niya pa naintindihan yung mga nangyayari. Baka ano? Baka natakot siya? Ako, Jeric, hindi ako natatakot sa anak ko. Ano man ang mangyari sa kanya. At ano pa siya, mamahalin ko siya. Nais kong maghandog sa aking munting prinsesa ng isang katangian. Katangian na lalong magpapamahal sa kanya sa lahat ng tao. Hinihiling ko na maging masunurin kang bata. Pero ako lang ang susundin mo. Ako lang. Lara, may gustong humingi ng paumanhin sa'yo. Sige na. Ate, pasensya ka na kanina. Pangako, hindi ko na uulitin yun. Tahan na, Bambi. Ibinigay siya sa atin ng Diyos para tanggapin at alagaan. Ituring natin siya na biyaya ng Diyos. Ganyan nga ang pagiging ina, Lara. Tatanggapin ang anak sa kabila ng lahat.
Teka. Jeric, kumising ka. Lara, bakit? May nagbago na naman kay Princess. Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, anak? Dok, ano pong sakit ng anak ko? Bakit ho bigla na lang siya nagkatenga at nagkabuntot ng parang sa unggoy? I really don't know how to explain this. Pero kakaiba ang kondisyon ng bata. Hindi na ako nakakita ng ganito. Dok, ano po ba dapat namin gawin? Paano po ba maalis yung kakaiba niyang tenga at saka buntot? Kaya po ba yun sa operasyon? Hindi natin siya pwedeng basta-basta i-undergo sa operation. She's too young. I recommend na sa ibang bansa niyo na lang siya dalhin. At least doon, advance ang facilities and technologies nila. Yes, at saka sigurado ako pagkakaguluhan tong anak ninyo. Kasi isipin ninyo, pwede na magkatotoo ang theory nila nung araw na ang tao nanggaling sa unggoy. At ngayon, unti-unti na namang babalik ang tao sa pagkaunggoy. Aba, Mrs., madaming scientist ang magkaka-interest sa anak ninyo. And if you play your cards well, baka pagkaperahin niyo pa ang bata, maaari pa kayo magkapera. Anong akala mo sa anak ko? Isang hayop na dapat pag-eksperimentuhan? Hindi hayop ang anak ko! Mrs., huwag mo kayong magalit. Nagsasuggest lang po kami bilang doktor. Pero iniinsulto niyo ang pagkatao namin. Oo! Parang may tumubo sa anak ko na parang sa hayop. Pero mas masahol pa kayo sa hayop! Lara, tama na. Huwag mo kayong magalit. Suggestion lang po bilang doktor yun sa amin. Kahit maghirap pa kami sa pagpapagamot sa anak ko, hindi namin ipagpibili ang anak namin. Walang katumbas na pera ang pagmamahal namin sa kanya. Wala! Walang katumbas na pera ang pagmamahal namin sa kanya. At wala kayong walang pagmamahal na inuta. Ayesha, bakit ba ayaw mong tumigil sa kakaiyak? Ano bang dinaramdam mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang ito. Mahal kong ina, ako kaya ang mapatahan kay Ayesha. Sabik na din ako mahag ka ng aking pamangkin. Ayesha, bakit ka iyak ng iyak? Bakit umiiyak ang anak ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala, Prinsesa Bawana. Hindi nga namin maintindihan eh. Kanina pa walang makapagpatahan sa kanya. Kawawa naman ang aking munting prinsesa. Halika dito, ako magpapatahan sa'yo. Mabait na bata ang anak ko. At masunurin. Tumigil ka na sa pag-iyak. Tahan na. Napakagaling po ninyo, Prinsesa Bawana. Tunay ang ganap ng pagiging ina ninyo kay Prinsesa Ayesha. Kayo lang po ang nakapagpatigil sa pag-iyak ng bata. In fairness, Mother, super effective ng gift. Doon po nakatira si Aling Imang. Salamat. Lola Imang? Lola Imang! Lola Imang! Ano yun? Lola Imang, kailangan po namin ng tulong ninyo. Idinala na ho namin ito sa ospital. Pero hindi po siya nagamot ng mga doktor. Na paano ang anak mo? May sakit ba siya? Bakit sinaniban ng masamang espiritu? Mga engkanto, dumapo sa kanya, engkanto. O yung laman lupa. Hindi nga rin po namin alam eh.
kung ano-ano na lang po ang lumalabas sa kanyang tsura. Ay! Ilayo niyo sa akin ang batang yan! Ilayo niyo! Hindi tao yan! Alimaw yan! Ilayo niyo! Layo na! Di talaga magagamot yan kahit kailan! Pero, Lola Imang, parang ako na. Hindi pwede! Salot ang batang yan! Layas! Layas! Ayaw niya! Bakit ganun, Sheriff? Kung hindi takot ay pagsasamantalahan naman ang anak ko. Ganun ba kalupit ang mundo? Kapag pangit ka o naiiba ka, iiwasan ka nila. O di kaya sisisihin ka nila sa mga bagay na wala ka namang alam. Hindi halimaw ang anak ko. At hindi siya malas. Alam ko, Lara, kung gaano kasakit para sa'yo to. Kaya mas mabuti pa siguro kung ilihim muna natin lahat ng tungkol sa bata. Mabilis kumalat ang balita. Tsaka yung pagpiyesa ng anak natin. Sana sa akin na lang pinigil ang supang ito. Mas kakayanin ko pa. Sana ako na lang inaapi ng lahat. Hindi ko kakayanin na makita na masaktan ng anak ko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Mother, ang bongga mo talaga! Alam mo bang halos na-reach mo na lahat ng dreams mo in life? Isa kang ulirang ina kay Prinsesa Ayesha. Isa kang good wife kay Prinsipe Almiro, di ba? Alam mo, feeling ko ikaw na ang pinakamakapangyarihang diwani of all times. Oh! Malapit ko na ngang makuha ang lahat ng gusto ko. Kaya dapat ako makasiguro na wala pang makakaagaw sa akin ito. Pero Mother, hindi ka ba nadjojokot na baka one of these days may kumalaban ulit sa'yo? Anong gusto mong palabasin? Na may makakatalo pa sa akin? Hindi sa ganun, Mother. Mother, masyado kang sensitive. Huwag kang masyadong sensitive, Mother. Nakalimutan mo na ba si Guarco? Hindi ba dati gusto niyang kunin yung powers mo? Patay na siya. Pero Mother dear, ikaw na rin ang nagsabi, iba na yung nakakasiguro. Mother, nabasag mo na ba yung bote? Ang huling alituntunin. Dapat mabasag ang boteng sisidlan ng diwa ng isang diwan. Para makasigurong hindi na siya makakabalik. Father, kawawa nga yung baryo natin eh. Wala na nga maani, nasasera na yung mga pananim. Totoo ho yun, Father. Ako nga, wala na akong naani doon sa sakahan namin. At saka kahit na yung saging na dating sagana dito sa baryo natin, wala na. Diba? Wala na. Paano kayo may aani? Inuuna nyo pa yung chismisan kaysa doon pagtatanim. Naku, Kapitan, hindi kami ganyan. Alam mo yun. Ang totoo niyang, Kapitan, bigla-bigla na lang dumating tong kamalasan. Hindi na namin naramdaman, oh. Ako nga eh. Masama talaga kasi yung kutob ko, Father. Para bang may salot na naman na dumating. Pilar, walang taong malas at mga salot. Lahat ng problema dumarating sa atin ay pagsubok lamang ng Panginoon. O, paano yan, Kapitan? Mauna na ako. Oh, Father, mauna na po kayo. Okay. O, kayo, ha? O, sige. Father, salamat po, Father. Thank you rin. Mabuti naman ho at napasyal kayo dito. Father, may gusto ho sana kaming ilapit sa inyo. Ano yun? Gusto po sana naming pabasbasan tong anak namin. Kasi ho, kung ano-ano pong tumutubo sa katawan niya eh. Baka sakaling sa pamamagitan ng holy water, matanggal yung sakit niya. Yun lang pala. Sige, walang problema yan. Pero sa susunod, kailangan pabinyagan nyo na yung baby nyo, ha? Sige po, salamat. Sandali, ha? Sige, tanggalin nyo ng takip ng bata. Ho? Pero, Father...
Pero kailangan alisin niya. Paano ko na siya mabibindisyon na ng holy water? Aka na. Sige na, aka na. Jesus Mariosep! Father! 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 Ay! 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 Mau! Halika na anak ni Lara! Salot! Salot yung anak ni Lara! Lara! Gusto ko yung anak mo! Lara, halika na. Lumayas kayo ito! Lumayas kayo! Ay, grabe! Yan naman ang salong! Salong na naman yun sa akin! Magkano ba itong mga gulay mo? Ano? Yan, sige, bigay ko sa'yo 10. Ang mahal-mahal, tingnan mo naman, lantan eh. Ano ba naman yan? So naman alam mo naman kung ano nangyari dito, di ba? Meron nga tayong kakulangan sa gulay, di ba pineste lahat? Talagang tataas yung presyo niyan. Sobra? Totoo ba yun? Grabe naman. Ano naman nangyari doon sa anak ni Lara? Aba, i-believe din naman ako dun sa salot kong pamangkin, no? Hanggang ngayon talaga, siya pa rin ang chismisan dito sa bayang ito. Naku, Mayang, hindi ka maniniwala. Si Lara, nanganak ng unggoy. Ang mukha niya. Tama ba yung narinig ko? Tama, si Lara nanganak ng unggoy? Akalayo mo. Lumabas na ang tunay na anyo ng pamilya ni Adela. Tama. May pamilya ng unggoy. Paano talaga? Inay, ano nang gagawin natin? Marami nang nakakaalam ng lihim. Natatakot ako para sa anak ko. Tahan na, anak. Matatapos din ang problema natin. At anong ginagawa niyo rito? Eh di ano pa? Para sirain ang buhay ninyo. Mayang, umuwi na tayo. Kung naman yung pinaplano mo, muna ituloy. Umalis na kayo dito. Kung ano i-demanda ko kayo. O bakit, Jeric? Proud na proud ka ba sa anak-anakan mong unggoy? Sige, magdemanda ka para pagpiestahan at malaman ng lahat ng tao kung anong klase ang anak ni Lara. Lara, ipasok mo na si Princess sa loob. Magtutuos lang kami ng demonyong kapatid kong ito. Sandali lang naman, Lara. Carlos, tingnan mo yung apo mo. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Pinakamagandang unggoy yan dito sa Pilipinas. Lara, ano nangyari kay Princess? Ano ka ba naman, Carlos? Di ba obvious? Lumabas ang tunay na anyo ng batang yan. Isang unggoy na pinanganak sa pinakamalas na pamilya dahil punong-puno ng sumpa. Ay, nako. Hindi niyo po ba nakikita? Unggoy-unggoy na naman pala yan eh. Puro balahibo. Kamukha ninyo. Tama na, Gigi. Tama na, Chang. Kaya kong tiisin lahat ng pananakit niyo sa akin. Pero hindi ako papayag na pati ang anak ko ay damay niyo. Kahit siyahin kita. Kapag anak ko ng usapan, lalaban ako. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Ha? Eh, totoo naman yung sinasabi ko eh. Magkakamukha kayo. Mga mukha kayong hayop. Sobra ka na, Mayang. Sa pamilyang to, ikaw ang pinakahayop. So, Mother Bay, tell me, what's your ultimate plan? Wawasakin ko na ang bote. Para makasigurong hindi na makakabalik si Guarco. Ay! Sandali lang, Mother. Wait, what's that? Bakit may puting usok? Yan ang kahilingang naibigay ni Guarco noong buhay pa siya. At ngayong wala na siya, wala na ring bisang kahilingan. Mayang! Mayang, Adela! Tama na! Sige, pagtanggol mo yung babae niyan! At bakit? Sa tingin mo, kayo ang pagtatanggol niya? Ha? Eh, pamilya kayo ng kamalasan?
Sige, Carlos. Pakita mo sa kanya kung gaano mo ako kamahal at ipagtanggol mo ako. Mel, hindi mo na ako mauto. Ha? Carlos, ano ba sinasabi mo? Ipagtanggol mo ako sa mga taong to... Tumigil ka na, Mayan. Tauhan na ako. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko ang mahal ko kundi si Adela. Hindi, Carlos, hindi. Ako lang mahal mo. Akin ka lang. Akin ka lang, Carlos. Umalis ka na! Masyado na maraming kasalanan ginawa mo sa pamilya ko. Carlos, akin ka lang. Akin ka lang, Carlos, eh. Akin ka lang, hindi ka pwede kay Adela. Akin ka lang, ako lang ang mahal mo! Hindi mo ba siya narinig? Umalis ka na! Hindi pa tayo tapos, Adela. Gaganti ako! Hayop talagang Adelang yan. Nagaw na naman sa akin si Carlos. Ay nako, Mami. Alam mo, feeling ko nag-expire na yung wish mo doon sa genie na yun eh. Kaya ganyan nangyayari ngayon. Wala akong pakialam kung nag-expire yung wish ko doon sa pesting genie yon. Gaganti pa rin ako. Teka lang, maiba ako. Bilang kapitan ng Baryo Makupang, may katanungan ako. Ano kayang klaseng hayop ang sumisira sa mga pananim natin? Kasi kung ganyan ang ganyan, eh wala tayong aanihin. Sintoy, makinig kayo. Alam ko na kung sino yung sumisira ng mga pananim natin. Eh sino naman? Sino pa? Eh di yung unggoy na anak ni Lara. Itay, totoo ho bang sinabi niyo? Ayaw niyo na ho kay Chang at babalik na ho kayo sa amin. Walang babalik sa buhay natin, Lara. Umalis ka na. Adela, nandito na ako. Tinapos ko na yung sa amin ni Mayang. At matagal na rin tapos ang sa atin, Carlos. Alam ko nasaktan kita ng lubos. Madami na akong kasalanan sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nagawa kong pagtataksil sa'yo. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magsimula tayo ulit. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin, huli na ang pagdating mo, Carlos. Maayos na ang pamilya namin eh. Huwag mo na kaming guluhin. Adela. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, Adela. Adela. Alam mo ba kung gaano katagal na panahon hinintay ko mangyari ito? Makiusap at magmakaawa sa akin. Muling marinig ko sa'yo na mahal mo ako. Sabi ko noon sa sarili ko, dumating lang yung araw na yun. Masaya na ako. Pero ngayon dumating na ang pagkakataong yun. Hindi pala yun ang mararamdaman ko, Carlo, kundi galit, puot. Gusto kitang patayin at iparamdam sa'yo ang lahat na sakit na binigay mo sa akin.
Hindi kita mapapatawad, Carlos. Hindi ngayon. Hindi bukas. Hindi kailanman. Ngayong mga magulang na tayo, mas mahalaga na kapakanan ng ating anak. Ayoko nang may kahati sa'yo. Handa akong alisin ang sino mang hahadlang sa ating dalawa. Malaking pagkakamali na tinulungan kita, Bawana. Hindi mo na nga tinupad ang pangako mo sa akin. Hahatian mo ako ng iyong kapangyarihan. Pwes, nagbago na ang isip ko. At wala ka na magagawa. Aling Adela, si Princess mo, sa palit ang kinuha ni Aling Mayang eh. Ang dapat sa batang to, patayin! Tama siya, tama! Patayin ang batang yan! Gayna, ano ang iyong pinaghihinagpis? May gusto po sana ako ipagtapat sa inyo. Tungkol sa aking apo? Ang tagalupang si Lara ang siyang tunay na ina ni Ayesha. Pag-ibig kong inaalay, sa'yo lamang ibibigay, tanging ikaw ang sinisigaw ng puso kong nagangat lamang sa'yo, sa'yo natuto, sa'yo natuto. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa. Bakit pagdating mo nga dito sa buhay ko, nawala na ang lahat ng mga takot ko? Ikaw na nga bang sagot sa aking mga dasal? Dahil sa'yo natutong dahil sa'yo natutong magmahal.